papapait. O, away papapan. Opo, awan. Hello. Ay. Hoy, Dar. Tingin mo daw siya, nag-eat daw siya. Hello daw. Hello. Kaliwete talaga siya, Daro. Kaliwete. Sarap, oh. Parang tingin ko sa kanya, ano, left and right siya, handed. Galing, oh. Dito pa pag naglalaro siya, sa kabila. Sa iwa kanan yan siya, nagano. Pagkakain naman siya ng biscuit mga kabis, dito naman po. Pagkakain ng kanin dito. Kiss mo po. Kiss. Ba't nag-pray ka? Nag-pray ikaw? Oh, pray daw. Sige. Pray. Sa lahat, susunod ang pagkain ng kain sa amin dapat. Magbilit ko sa amin sa pagkain. Dahil ng tigabalitas. Amen. Yay! Ganun. Very good. Give mo daw siya water. So, eat na. Finish your food na. Oh, nag-eat daw kayo mga kabisnes. So, sabi ni Baby Tinay. Yummy. Ang ulam niya po ay adobong manok. Ayan, adobo. Pero, ang gusto niya ay sabaw lang ng manok. So, finish na your food na. Finish. Galing yung mag-eat. Love you. Mama. Mama na lang, mama. Mama. So, eat na ikaw, eat. The original. Yan po, mga kabisnes. Tinamaan na naman si Kuya Buklo ng electric. Electric pa na walang takip. Ayan. Oh! Get the spoon! Spoon. Babay ka na sa mga kabisnes. Thank you po. Hello po, good morning. Kumusta mga katwang? Ayos lang po. Kumusta po? Mga tanong yan, mga business, mga members ng Mga ka-business. mga kaibigan ko to. Oo. Si Kinay. Ano na reklamo mo dito? Siya, may colostum siya. Oo, pupunta kami sa doktor. Ngayon pala kayo pupunta? Opo, ngayon pa lang. Kilala ka agad kita eh. Ano pangalan niyo, Manay? I'm Gigi Galang. Gigi. Parang lang Quezon City. Alright. Followers po kami, Yes, mga thank you. ka-business. Thank you very much po. Si Kuya Buknoy. No, Eto si Megan. Asawa sila. Official. Mag-order muna kami. Para nakakain na yata kayo Kami, followers po mga dito. Thank you Talaga, Okay, thank you po. Yun Yes. Ano po mga ka-business. May follower tayo, no? Mga ka-business. Dito lang natin ilagay ito. Okay, nakaharap tayo. Mga ka-business. Kasi si Tinay ay nagutom na. Nagreklamo na mga ka-business. So, kakainin mo natin si Tinay. Sila. Haba ng pilang mga ka-business.
DSWD po mga kabisnes. Kanina po nanggaling po kami sa East Avenue. Umalis po kami sa bahay ng alas 9. Nakarating po kami ng East Avenue ng alas 12 ng tanghali. So yun po mga kabisnes. Dahil nga po sa lakad namin kahapon na hindi makumpleto ang requirements, pumunta po kami ng East Avenue para kumuha po ng medical certificate. So yun po mga kabisnes, may bayad po yun. Ang isang copy ng medical certificate ay 100 po. Ayun naman po, nakakuha naman po kami. Ayan, kararating lang po namin ngayon dito sa DSWD from East Avenue to DSWD ng Commonwealth po. Ayan, dito po ako sa Ever. Ayan, Ever. Dito po ang DSWD ng galing po ng 171 Dito po kami in-assign. Dito po kami pinapunta. Yan, para interview. So, na-interview na po ako mga kabisnes. Nahirapan po ako magsalita mga kabisnes kasi pakiramdam ko po yung halangala ko or yung lalamunan ko ay namamaga. Tapos, yung pustiso ko maluwag na po. Kaya para ka pong nabubulay mga kabisnes. Yan. Kuya Buknoy po, bumili lang po ng tubig dahil naubos na po yung tubig namin sa tumbler na dinala namin kanina. At hindi na rin po kami nakapagbaon ng kanin dahil nga kumain naman po kami sa bahay ng alas 9 mga kabisnes. Tignan niyo po, hindi po maulan ngayong oras na to. Anong oras na ba mga kabisnes? Ito lang 16, 13, 14, 15, 16. Alas 4 na po mahigit. So nakahabol pa po ako, na-interview pa po ako dahil sabi naman po ni Miss Lara, pag galing na po ako sa East Avenue mga kabisnes, mga kapapi, mga kamars, diretso na lang po ako sa kanya. Hindi na daw po ako pipila. Yun daw po ang sabihin ko sa guardia. So ayun po mga kabisnes, nag-aantay na lang po ako ng releasing. Sabi, 5,000 ganon. Kahit ano po, kahit magkano man po, tatanggapin ko po yun ang bukal sa puso kasi pandagdag din po namin yun para po sa mga needs po ni Kuya Buknoy. Dahil may naipon naman po kami na meron naman po pala, sorry po, hindi ko pala naipon yun mga kabisnes. Pinagay po pala yun ni Tita Inday at nabawasan lang po namin. So ayun po, at magdadagdag na lang po kami sa kakulangan at kung saan pa pwede bumapit na gobyerno, ayon siya ng ganon. So, sipag-sipag lang po para po kay Kuya Buknoy at naman din po si Denden, may sakit din po siya, yun nga po, sa baga. So, yun naman po, at may libre naman pong gamot sa kanya, yun lang po mga vitamins ang bibili namin, mga kailangan niya para lumakas at tumaba. Tulad ng sabi nga ninyo po sa comment section, ay maggatas at prutas, mga kabisnes, mga kapapi, mga kamars. Ayan. At inaantay ko lang po na dumating si Kuya Buknoy at papasok na po ako sa loob. Pabili lang po ako ng tubig. Sana maging maayos na po ang lahat sa magiging pag na-CT scan na po siya ngayong August na to. Maging maayos na po ang lahat para masundan po natin ang mga gabay ng doktor para kay Kuya Buknoy. At maraming salamat din po sa lahat ng sumusuporta at nag-aalala, nagko-concern sa asawa ko at sa pamilya ko. Maraming salamat po sa inyo mga kabisnes, mga kapati. Yan. So, antabayanan niyo po yung iba pong magaganap mga kabisnes. Salamat po pala sa lahat ng sa lahat po ng tumatangkilik po sa aming lahat. At maraming salamat po doon sa subscriber po na nakita namin kanina sa Jollibee. Kasi po, naubusan po kami ng tubig. Ngayon, dumaan kami sa Jollibee. Mula po ng Fairview, hindi, mali po. Mula po ng Kiparo hanggang saan ba kami bumaba mga kabisnes na wala na ako sa isip ko. Sandali, iniisip ko po mga kabisnes. Saan kami bumaba? Ang tagal magap ng utak ko mga kabisnes. Ba't kaya ganun? Saan ba kami bumaba? Sa circle na po kami bumaba mga kabisnes. So, isang sakay lang po kami mula Diparo to malapit na dito sa East Avenue. Nilakad na lang po namin sa circle, lungs cancer, ayan.
sunod na po, isabi nyo na po. Ilakad lang po namin ni Kuya Buknoy. So nakatipid kami ng pamasahe dahil mahal po talaga ang mag-commute. Pero kanina pong umaga, ay kagabi po pala mga ka-business, sinabihan kami ni Kuya ka-business tsaka ni ate na gamitin si Metallic. So hindi na po ako pumayag mga ka-business kasi hassle na rin po kung gamitin. Parkingan po, mahirap po sa parking lot. Tapos sa traffic po mga ka-business. Kaya hindi na po namin ginamit. So maraming salamat sa iyo ate at kuya dahil sa concern niyo po sa amin na para maging maayos po yung travel namin. Maraming salamat po. At sa mga yun nga po, mamaya po babanggitin ni Kuya Buknoy yung nagbigay po kay Tinay ng pang Jollibee niya. Binigyan po siya ng pang Jollibee ng subscriber. Antabayanan niyo po, shoutout po sa inyo at isasabihin po ni Kuya Buknoy. So yun po mga ka-business, yan po ang kaganapan niya yung araw na to dito po sa Commonwealth. Ako po si Mengay nagbabalita sa inyo mga ka-business. Magandang hapon sa inyong lahat. Yun po, abangan niyo po yung mga nangyayari po mga ka-business. Maraming salamat po muli. So yan po mga ka-business, nakauwi na po kami galing ng DSWD mga ka-business. Yan. Nalalapit na po yung araw ng kanyang pagkikema mga ka-business sa 29 ng April. So, mga ka-business, samahan niyo po kung palakasin ang loob ni Kuya Buknoy. Sana magbago kanyang isip. Na sana huwag siyang panghinaan ng loob dahil sa mga babasa niya po sa comment section. Tapos yung iba po nag-chat pa po sa kanya na yung iba po, nag-chat po talaga sa kanya na ganito, Kuya Buknoy, huwag kang magpakaya mo, ganun. Tapos yung mama niya rin po, nagsabi rin po, tumawag siya sa amin na ayaw na dong, ayaw ng pag-chemo dong. Yun po ang sabi ng mama niya. Kaya ako po bilang asawa, nalilito na rin po ako, pero gusto ko po na maging maayos po ang lahat mga ka-business. Yun po, sana po wag siyang panghinaan ng loob dahil para din po sa ikabubuti niya mga ka-business. Tapos yun nga po, hindi ko naman po masasabi na huwag kayong mag-comment kasi concerned din po kay Kuya Buknoy, di ba po mga ka-business. Pero nahahati po kasi yung isip niya sa comment section tungkol po sa pagpapakemo. Sobrang siguro nag-pressure din siya dahil nung una pumayag si mama, ngayon ayaw na rin pumayag ni mama. Kaya nilalangin din po ko na sana maging maayos ang lahat mga ka-business, mga kapapi, mga kamars. Ito pong ginagawa namin pong ilang araw na po kami pumipunta pabalik-balik sa Avenue. Dahil po ito sa kanyang CT scan. Kasi bago po siya makakemo, kailangan po muna namin makita yung CT scan. So, inaasikaso lang po namin yung para sa CT scan niya. At babalik na naman po kami sa susunod na araw. Ipapaayos na naman po namin yung, kasi naka-schedule nga po siya ng September. So, babalikan po namin yung doktor niya para ipabago po yung mas lalong mapadali ang CT scan po. Kasi yung sabi, dahil nga sa daming nakapila, at kung yung nga po, yung pagkikemo niya ay sa 29 na. So, kailangan urgent, bago po mag-29, 1 week, bago mag-1 week, nakapag-CT scan na po siya at nakapag-chest x-ray na po siya, mga ka-business. Kaya, yan, wala kaming ginawang mag-asawa, kundi mag-asikaso ng mga papel niya. Katulad dyan kanina, sabi ko nga po, mga ka-business,
anong oras na po kami umalis. Tapos gabi na po kami nakauwi. Isa lang po yung nagawa namin, nasa DSWD pa lang po. At saka pagpapagawa ng med certificate niya po mga ka-business. Pero hindi naman po kami nagre-reklamo mga ka-business kasi para po sa kanya yun eh. So, ito pong mga papeles na to ay pinadouble xerox ko na po kasi paulit-ulit po magpa-xerox hanggang sa nauubusan na. Pero shoutout po kay Ma'am Lara kasi mabalik po siya kanina yung mga ka-business dun sa DSWD po. Sobrang bait niya po kasi talagang hinarang po ako ng gwardiya kanina dahil hindi na po na pwede. Nag-hi po yung anak ko. Sige nga, ikaw nga mag-hello ka nga sa mga ka-business natin, Ma'am. Hello! Say hello! Hello! Lola! Say Lola! Say Lola! Oh, say muna Lola! Lola! Say mo Lola! Ay, no. Masisira yan, anak. Can you like a read book? Ha? Book? Mag-read ka ng book? Oh, say ate, borrow. Say borrow. Borrow. Row. Book. You want to school na? Mag-school lang, baby? Sagot. Opo. What do you want? Ikaw lang kasi nagbablog si mama yung magulo ka naman eh. Ito po, mga papeles ko kanina, nagpa-xerox na po ako ulit. Ito po yung medical po ni Kuya Buknoy ay nakuha na namin kanina. So may bayad po, sabi ko nga po dun sa vlog ko na may bayad po. Bawat pa kuha mo ng copy ay may bayad pong 100 mga ka-business mo. Kanina wala man po kasi may dalang pera. Dapat pala nagpa-copy na ako ng mga 4. Kasi yung iba po, halimbawa, katulad ng DSWD, ayaw po ng Xerox. Gusto po original mga ka-business. Nakatanggap naman po kami noon, pero mas ang sabi sa akin yung nagturo sa akin sa DSWD na si Ma'am Lara, dapat daw po ang inilagay dun sa medical certificate niya ay for the chemotherapy. Ang nakalagay po kasi dito ay sinabi naman po ni Kuya Buknoy. Kumbaga, ang nilagay lang po dito ay ganito po, basahin ko po mga ka-business. To whom it may concern, please certify that blank Buknoy, ganon. Tapos, yan. At the age of 49 years old, has been seen and examined in this hospital on 8/30/25 with the following diagnosis: complete intestinal obstruction secondary to Simon Mas Exla, yun na, hindi ko na mabasa, mortuotomy procedure, yun na. Hindi ko mabasa kasi yung sulat po ng doktor, alam niyo naman kung paano nila isulat yan, ng ganun lang. Yun. Tinanong po ako naman bakit daw hindi daw pinalagay dito na yung paghingi po ng financial assistance ay for the chemotherapy para daw po hindi na po pwede, hindi mo naman po pwedeng dayain mga ka-business ang mga papel na papunta sa ahensya sa mga ganyan pong government kasi marunong po silang tumingin po ng binaya or dinoktor or pinascan, diba? Kasi po yung galing po sa ospital po mga ka-business ay may seal. Yan po. Ito po Xerox na lang po itong pinagawa ko eh. Kung sakaling meron kami pwedeng lapitan na mas na pwedeng Xerox lang, ayun, gagamitin ko po ito. Pero kung sakaling sa iba naman pong yung hinahanapan kami ng original copy. Kaya nga po nung pumunta ako, nagulat ako kasi sa haba ng araw at linggo na mula July 9 kami pumunta ni Kuya Buknoy. Dahil kinalat niya na yung mga papers din hindi ko na alam, hindi ko man lang nakita na ang lahat po palang kinuha ni Kuya Buknoy sa ospital ay puro Xerox po mga ka-business. Kampante rin ako pagdating namin dun sa DSWD na kompleto po yung requirements. Kompleto naman po talaga eh. Pero puro Xerox. Yan po. Kaya pala sabi niya sa akin, Mama, wala naman siningil sa akin. Yung pala,
puro Xerox. So pagdating doon, nag-aligaga, ayan, tinan nyo, 2 araw po ako nagpunta ng ospital. Okay lang, may natanggap naman po kami. Pero itatabi po namin yun kasi yung unang pera namin na galing kay Tita Inday nabawasan. So kailangan namin punuan ng siyempre, yung iba pang laboratory. Katulad po ng chest x-ray. Gagawin pa po namin yun. Diba po mga ka-business? So, yun po. Yun lang po ang aking maibabahagi sa inyo ng kung yung nagiging kaalaman ko ay maikli lang sa mga bagay na ito. Pero sa mga processing na paglalakbay, hindi po ako magre-reklamo para lang po sa makatipid tayo, makabawas sa lahat ng gastusin. Alam niyo naman po na ang Kagawang Buknoy ay mahina ang views, maliliit lang ang views. Yun nga po ang sabi nila, walang kakwenta-kwenta yung iba namin vlog. Hindi naman po kami makapag-charity mga ka-business. Alam din naman po natin na kung sa sarili po namin ay wala pa kaming kakayahan. Tapos kung sinasabi naman po na nag-comment din sa amin na puro problema, yun po talaga yung buhay namin Wala naman siguro pong taong walang problema mga ka-business, diba po? Tsaka din, salamat din po na kahit saan kami pumunta ay nandoon ang mga masugid nating mga subscriber na hindi po sila nahihiyang mag-hug kay Mengay kahit ganito ang itsura ni Mengay. Ano na, talagang luka-luka na yung buko kanina. Siyempre, si Kuya Buknoy, ang buhat-buhat niya po ay yung stroller ni Tinay. Tapos, yung bag, ako lang po yung kay Tinay. Ako yung nagbubuhat sa kanya. Dalawa yung proseso ginagawa namin. Sa DSWD, sa hospital, siya yung pumapasok. Tapos, dito naman po sa DSWD, ako naman po yung nag-aasikaso. Sa labas naman din po sila. Kasi bawal din po yung bata mga ka-business. So, yun po mga ka-business. Babahagi ko lang po sa inyo sa mga asawa or mga mag-anak dyan na nahihiyang lumapit sa mga ganun na nakakatipid naman tayo mga ka-business na nagkakaroon tayo ng katulad niya mga libreng medical assistant, libreng gamot. Huwag po kayong mahiya kahit kaano kalayo mga ka-business. Sikapin po nating pupuntahan para din po sa ikaluluwag ng natin, bulsa. Diba po mga ka-business? Dahil sa totoo lang po, hirap po ang panahon ngayon. Kung wala kang maayos na trabaho, wala ka rin kikitain at wala ka rin katulad po kami, aminado po kami mga ka-business na wala po talaga kami naiipon dahil nasa marami kami. O baka sabihin na naman mga ka-business nagre-reklamo ko, hindi po. Yun. Tapos yung sinasabi nila na magtipid-tipid, sobrang tipid na po na Mengay. Sa totoo lang, kung makakasama niyo ako at makasama niyo ako sa bahay, matipid po ako mga ka-business. Hindi po ako materialistic na tao. Matipid po ako. Sa amin po mag-asawa, ako po yung ganyan at si Kuya Buk na yung pag nahingi mga anak niya. Aminado po ako na maganyan ako. Kasi nangihinayang po ko sa masasayang o halimbawa, bang hindi naman importante, bibilin, ganun. Pero si Kuya Buknoy, kahit konti na lang po yung laman ng bulsa niya, kahit yun na lang inibigay niya pa sa mga kakilala niya rin at sa mga kaibigan. Ganun din po talaga siya. Kahit sa mga anak niya, mga ka-business. Yun nga sabi niyo mga ka-business, yung mga anak ko ay nagmana sa akin ang ugali, lalo na si Denden, ay hindi naman po pwede magmana sa inyo mga ka-business kasi hindi ko naman po anak. Natural, sa akin po magmamana. Pero, huwag nyo namang salaminin yung nakikita nyo lang sa vlog ay ganun yung mga pag-uugali ng tao. Hindi po lahat ganun mga ka-business. Ayun lang po yung sa akin po. Patingin tayo, look. Oh, baby. Tinan nyo, malambing si Tina. Yan, tanong ko po mga ka-business. Saan po siya nagmana? Ang galing po. Pag camera po mga ka-business, ang galing niya. Diba? Where's the nose daw? Pakita. Opo. Saan ang nose? Can you see your nose? Can I see your nose? Can I see your nose? Oh, alam niya mga ka-business. Where's your finger? Uy, ang galing talaga. Very good. Where's your hair? Uy, ang galing. Where is your tongue? The teeth? Where's the teeth? Teeth daw, teeth. Armpit daw. Pakita mo sa mga ka-business natin yung armpit mo, be.
Armpit. Where's the armpit? Armpit. Can I see your armpit, dali? Ayun. And elbow. Where's the elbow? Oh, yung galing. Oh, can you count me? 1. Oh, dito put mo. Dito put, mama. Dito put. Oh. Oh, very good. Oh, sige na, game. 1, 2, 3. Say 3 muna. 4. 4. 5. Ay, ayoko na nga. Sabi mo muna, 5. 6. O, tinan mo, alam niya agad ako sa 7. What is the rest of 7? Ay, busy na siya mga ka-business, di ba? Gusto niya po yan pag may camera, nagsising siya na ABC mga ka-business. Oh, di ba? Opo, sing tayo. Pakita natin sa mga ka-business. Ay, lumayas na. Sumunod sa tatay niya. Yan po. Ay, wala na ako. Wala na yung concentrate ko mga ka-business. Kaya yun po mga ka-business ha. Ang payo ko lang po sa mga mga asawa, ganun din po yung gawin niyo mga ka-business. Don't shy. Diba? Laban lang, bira lang sa amon ng buhay mga ka-business. Kasi sabi niyo nga, diba? Idol Buknoy, idol kita, bira lang banat, huwag kang susuko, diba? Sa inyo rin siya, sa mga nagko-comment din po si Kuya Buknoy, nagkakaroon ng lakas ng loob mga ka-business. Di ba yung anak ko, what's that? Baby. Anong baby? What's that? Dali na sing daw. Ikaw sabi ng mga ka-business natin. Dali. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Ano po siya, pag halimbawa nagpa-vlog ka, nakikisingit siya, gusto niyang sumingit. Dali na, sing mo daw sa mama. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Very good So yun po mga ka-business, maraming salamat po sa pagsama nyo po sa aming munting vlog ni Kuya Buknoy. Kita nyo kung gaano kahaba yung nilalakbay namin. Pagdating po namin ng SM Purview, papunta po ng sakayan na Novaliches Bayan. Sabi nga po ni Kuya Buknoy, pag may nakikita po siyang mga sasakyan, sabi niya, palang araw magkakaroon din ako. Kasi yun po yung gusto niya mga ka-business. Nalagyan mo doon. So, ang tabayanan nyo po mga ka-business sa susunod pong lakad naman namin ay pabalik na naman po kami ng ospital. Opo. Kaya, yan. Si Mengay, hindi ko po talaga sukatakalain mga ka-business na yung ganitong pagmumukha ko, marami nakakilala sa akin sa buong mundo. Samantalang sino lang naman ako, hamak na isang labandera, isang ina, diba? Tapos ganun na yung nararating ng mga, nung mukha ko, nakakarating na kung saan-saan. Tapos magugulat ka na lang, biglang may kakalabit sa'yo. Katulad kanina, natawa talaga po ako. Kasi pagpasok nga po namin sa Jollibee, mapapanood yun na rin naman dito eh. Talagang hindi ako makapaniwala na yung si ate ay makikipagbeso sa akin kasi nahiya talaga ako siyempre may pawis na. Tapos yung isa naman po sa DSWD na sa akin, bumati po sa akin, sabi niya, may hinahabol ako, sandali lang ha, sabi niya, sa susunod, magpapapicture tayo, sabi niya gano'n. Pa lang po siya, parang, hindi pa siya tapos, ako po tapos na, kaya sabi niya, next time na lang, Mengay, magkikita pa rin tayong muli, sabi niya sa akin. So, parang nakaka-proud po, no? Yung bang, akala ko yung artista lang yung mapapanood ko na sa pelikula na nakakaabot kahit saan-saan. Tapos yung iba pag galit na galit ay nagagalit sila sa pelikula. Hinahampas nila yung artista. Wala pa naman po akong natry na ganun mga ka-business. Hinakabahan din ako eh. Natulad kanina sabi ni ate dun sa hagdanan, pag-akit niya papuntang 3rd floor, tapos ako pababa. Sabi niya sa akin, ginanon niya yung kamay niya, ka-business. Sabi niya, ay Mengay! Sabi yung gano'n, sabi ko lang. Sabi ko, parang kasi napapanood ko nga sa TV na na lampas ang payong kasi gigil.
kumbaga sa drama-rama po mga ka-business na. Sabi niya, ano, hindi naman po ko ganun eh. Ano yun eh, pelikula lang po yun. Ano, kinakabahan ako ba? Kasi diba sabi nila, maldita daw si Mengay. Tapos, ano, yun nga, sabi, may tawag nga sa akin, diba? Muso, sabi nila ganun. Okay lang yun. Tanggap ko naman kung ano ako mga ka-business, diba? Mahirap kasing tanggapin yung hindi mo katanggap-tanggap. Eh, tanggap ko naman po yung mukha ko eh. Yung ganito. Kasi okay lang po yun. Dahil tinan nyo, paano naman ganito yung mukha ko. Pero tinan nyo naman yung baby ko. Diba? Ang galing-galing, ang ganda-ganda. Na baby, no? Sabi mo nga, hi. 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 Tapos eto pa po si Kia. Tinan nyo kung gaano kaganda. Oh, diba? Kahit nasabihin nyo, oh, ayan, may nag-comment sa'yo, anak, sabi dun sa nag-comment, maganda si Kia, matalino, mahusay, pagdating sa ngipin. O, di ba? Ano masasabi mo? Pasensya na po kayo kasi si Kia po, mahilig kumain ng candy nung maliit siya. Tapos, nagdedi po siya ng 4 years old po, nagdedi siya ng bote, 3 to 4 years old. Puro siya dedi. Kumbaga, yung ngipin niya, yun po yun, no? Tira nyo. Tapos ayaw niya po, halimbawa po may sira yung ngipin niya, hindi niya po sinasabi hanggang sa natubuan na po siya ng ngipin sa sa, anong tag to? Likod ng, kumbaga may, oops, my God. Sino yung nag-hide sa'yo, ma? Hindi ko nga kilala pa kasi, may pagka-incheck siyang mukha niya, tapos maganda siyang babae. Papa, your baby is oo na. Naamoy mo pa? You wash na dali, Papa. Wash na, Papa. So, ayan po. Meron po akong sasabihin sa inyo, mga ka-business. Meron pong si Kia sa inyo. Iahandog na awit na konti lang. Is a little bit lang. Okay. Ano yung mga kinakanta mo English? Konti lang. Sige na. Slight lang. Okay. Come stop the crying. It'll be alright. Just take my hand, hold it tight. I will protect you from all around you. I will be here, don't you cry. 'Cause you'll be my heart. No matter what they say. From this day on, now and forevermore. Ito yung anak ko. Sumisilip siya sa camera, mga ka-business. Ulit, sige pa. Hindi ko na rin ito. Tapos kanta kami, may paparinig ako sa inyo ha. No si Balasi. Tinan nyo kung paano kumanta si Kia. Kung kaya mo yon, huwag mong pansinin. Ganon, ganyan. 1, 2, 3, go. Huwag mong pansinin, naninira sa'yo. Hindi ko alam. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. Ayan, katulad yan, aasa na si Tina yun. Yung mukha niya nilalagay niya sa camera. Ang saya niya, mga ka-business. Powerful si Baby Tina kasi may nagbigay sa kanya ng pang-Jollibee niya, 200 pesos. Thank you very much sa iyo, ate ni Madam. Oh, hi. Nag-hi siya. Oh. Sabi mo, Bi, thank you. Thank you po sa pang-Jollibee ko. Binigyan siya ng 200 pesos sa Jollibee. Doon kami nakita. So, maraming salamat po sa inyong mga ka-business. At sana hindi po kayo magsawa sa panonood sa aming munting vlog, mga ka-business. Kasi malaking tulong po ito para sa pamilya namin. Dito po namin kinukuha ang lahat sa aming pag-YouTube channel. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsama. At maraming salamat po sa suporta nyo kay Kuya Buknoy, sa pamilya po namin. Kung ano man po yung napapanood yung mga bad, gano'n lang po talaga ang buhay natin, mga ka-business. Hindi naman laging okay ang lahat, diba? Kahit din po sa mga pamilya natin, diba? Meron din tayong pagkakamali. May mga pagsubok sa ating buhay na hindi naman natin inaasahan. So, laban-laban lang, mga ka-business. At natutuwa po ako kasi nga nang haba na nang nararating ng aming YouTube channel. At marami na po nakakilala sa aming pamilya. Huwag naman po puro bad ang kailangan laging smile lang. O, tinan niyo, gwapo na asawa ko. Ay! Mga ka-business, salamat talaga.
Sa napakaraming kahit saan kami magpunta, hindi namin maitatago ang aming mga pagmumukha kahit ganito lang ang mukha namin. Natutuwa nga ako sa kanya. Pagpasok ko pala ng Jollibee. Sabi sa akin ni ate. Teka lang po mga ka-business off ko lang sandali kasi naka-cellphone to check ko lang yung nakausap namin ka sa Jollibee kasi mas maganda yung makuha talaga natin yung pangalan kasi nandito po yun sa vlog ko hindi ko pa kasi tunahan Alright, babalikan po namin kayo mga ka-business. So yun mga ka-business, alam na namin ang pangalan nung nandun sa Jollibee. Jollibee ng Quezon City. Jollibee dyan sa tabi ng Heart Center mga ka-business dyan sa East Avenue, Shout out po, ma'am. Si Ma'am Gigi Galang. Ayan. Thank you po ma'am. Taga Quezon City po siya. Shout out po sa mga taga Quezon City dyan. Ingat po kayo palagi and God bless you po. Tita G, salamat po sa Pa-Jollibee kay Tinay. Jollibee nyo kay Tinay. Sobrang nakaka-touch po kami. Kasi hindi po kami dumaan sa unahan. Kasi kung saan kami pumasok sa Jollibee, doon kami sa likuran dumaan. Dalawang pinto kasi yan So, hindi na po kami nakapagpaalam kasi hinahabol namin ng oras dahil nga po, pupunta pa kami ng ospital. Pinakain muna po namin biglang lumabas, nagmamadali, tumakbo. Opo, inahabol niya po kami hanggang hagdanan. Nakababa na kami ng hagdanan. Tapos sabi niya, Buknoy, sandali lang. May ibibigay ako kay Tinay. Yun, inabot niya po yung 200 pesos po. Salamat po ng marami. Kahit sa vlog lang po nyo kami nakilala at hindi po kayo nagdadalawang isip. Ano daw talaga sila? Tulong pagmamahal po. Daw talaga sila? Subscriber diehard po. talaga silang ng ka-business, no? Opo. Thank you din kay Kuya. Shoutout po sa taga Quezon City. Hello po. Sa mga kamag-anak po ni Tita G Galang, shoutout po sa inyo. Shoutout sa kanyang mga kaibigan. Yan. So, yan, kilala na natin na. Yung i-shoutout mo rin yung nag-hug sa'yo. Hindi ko nga siya kilala. Dapat kinuha mo yung pangalan. Madali kasi siya pa kasi magpa 5 o'clock na. Okay. Kasi magsasarado na po yung DSWD ng 5 o'clock naman po kasi yung end down Kaya nagmamadali din siya. Pero may pagkakataon naman daw pong magkita pa kaming muli. Sabi niya, ingat ka po kung magkita pa tayong muli. Maraming salamat po sa pagbati niyo po sa amin. Salamat sa pag-hug daw. Tsaka sinashoutout niya po yung mga ka-business daw po. Sila Atit Kuya. At sa mga kagwang at sa mga Ems. Ayun. Yan, di ba? Bati po kanina si Tita G, kinakamusta niya rin po sila Junjun yan. Yun, sila si Kuya, kinakumusta niya. Kumusta daw sa mga ka-business din. Kasi nakakausap natin sila sandali, off kami. Nakaka-proud pa kasi, di ba, nag-asawa tayo ng 1997, di ba? Tapos di mo sukat akala, magiging kilala na tayo ng buong mundo, Pilipinas, ibang bansa. Tinan mo, katulad dyan. Nagkakaway pa, di ba? Pag lumaki si Tinay, napaka-ano siya nito, mga ka-business. Kumbaga, hindi nga na ito makakalimutan. Opo, kasi madalas siyang nasa frame. Lagi siyang nasa frame ng pagbablog ni Papa niya. What is that? What is that? Ballpen. Ballpen. What color is that? Yellow. Say yellow. Butin. Butin. Nag-aaral na po siya magsalita ng parang ang in-check nga Kasi yung tatay niya in-check ko. Pakita mo nga, Dan. Butkin. Dan, pakita mo, di ba? In-check yung asawa ko, mga ka-business Si Robin ang buhay ko to. So, thank you mga ka-business naming minamahal sa lahat po ng mga sumusubaybay at yun nga, sabi nga nila, ano ba yung vlog ni Kuya Buknoy? Puro stress, puro problema, puro ano ba yan? Mga ka-business, content creator kasi ako. Kaya na-hook ko talaga kayo. Kasi siyempre, kung ano yung, di ba, alam nga naman, hindi ko i-vlog yan. Content nga yan content ko to ito, may content na naman ako. Bakit, ano naman mayroon akong nabasang comment nga, di ba, nabanggit ko na nga doon sa unang vlog, vlog. Si Buknoy, may cancer. Si Mingay, hypertension. Si Dindin, yung TB or pneumonia, may nakalagay doon. Kung ano-ano pa, maraming mga, may mga karugtong pa doon na, okay na po yun. Kung basahin mo talaga, parang, masakit pero silang ako at least napukaw natin ang kanilang atensyon talaga at pinanood talaga pala nila kasi
mag-comment ba yun doon ng, sa bagay, mga kabisnes dapat, pag nag-comment naman, buuhin nyo muna yung vlog namin para ano, oo, wala. Sige, sabi ko nga, sige, hayaan mo sila kung ano man sila dyan, mag-comment man sila ng mga bad comments, sige. Minsan po, minsan, karapatan nyo yan eh. opo, karapatan nyo, pero minsan masakit din po. Pero bilang tao, siyempre, hindi maiiwasan na masaktan ka talaga tao kay. Pero kung tutusin nga, kung hindi ka nasasaktan, Pero, abnormal ka. Inano na lang namin na tinatanggap na lang namin positibo, mga kabisnes. Minsan iniiyak ko po. Kung minsan, si Mingay, di makatiis, umiiyak, pasikreto. Sabi ko, bayaan mo na yan. Kasi, ito na nga yung naging problema na yung ating kinakaharap. Tapos, pati ba naman dyan sa comment, paproblemahin pa natin. Hindi na, habayaan mo na dyan. Habayaan mo sila Huwag kayong mag-comment ganyan, ng mga kabisnes, siya din nasasaktan. kanya lang, siyempre, lalo pat makabasa din ng ibang mga masugid nating subscriber na hindi ganun mag-comment, natural, nasasaktan din sila. Kaya ang iba dyan, di nakakatiis, talagang nagre-react Nagre-react yung iba. Kasi bakit naman ganun? Di ba? May nag-react talaga. Huwag kayong magsalita ng ganun kasi ako ang nasasaktan. Thank you very much po. Pero okay lang, kahit ganun pa man ang inyong mga comments sa amin, masaya pa rin kami. Okay lang, tanggap namin yon. Kasi yun nga, hindi namin control yan eh. Hindi namin kontrolado ang dyan sa comment section, mga kabisnes. So masaya pa rin kami kung ano yung aming mga vlog sa araw-araw. Kung may vlog kaming maganda, masaya, yun. Ano pong gusto niyo vlog malungkot, namin? Malungkot. Wala tayong magagawa. Yun ang vlog namin. Mga kabisnes kasi, minsan naboboring sila sa ano bang gusto mong vlog natin? Sumayo tayong dalawa? Ay, kung biyasa lang ako sumayo, hindi matagal na. Tuturuan kita. Yan po mga kabisnes, huwag kayo mag-aalala. Meron po kami step ni Kuya Bukman. Pag natapos namin, ipapakita namin niya. Magugulat kayo kung gaano si Kuya Buknoy sumayaw. Ay, nga pala ba, dapat magkaroon tayo ng jogging uli man. Namimiss ko yung jogging kasi naman parang wala na naman akong exercise ba. Alam mo kung bakit ganun? Wala akong exercise. Wala na exercise eh. Kasi Kailangan magtayong jogging. nakakalimutan mo ko eh. Ayan. Hindi naman yan nakakalimutan. Hindi naman nakalimutan. Tinan nyo, sabihin ko sa inyo mga kabisnes, yung asawa ko, nakilala ko yan siya, pogi na yan. Diba? Bakit umabot na kami ng 28 years na kami, mga kabisnes? Pogi pa rin pala. Grabe. Pastilan. Kuyawa. Bihira naman po kami. Kaming dalawang mag-asawa, bihira po kami Abangan nyo po mga Sweet business kami yung namin, mag-jogging kami ulit ni Mengay. Madaling araw dapat man. Kahit bukas Ay, gusto mo mag-exercise? Sa ibang araw na lang siguro kasi may church tayo bukas. Pero gusto mo mag-exercise? Oo. Ano gusto mo yung pinagpapawisan ka na mabilis o yung matagal? May naisip siya mga kabisnes. May pumasok sa utak niya. Diba? Ang galing na nakikisalam namin na. Yung na lang, jogging na lang kahit dun sa complex dun sa harap ng SM o kaya dun sa may paligid ng SM, pwede yun. Tapusin muna natin mga Sige, jogging tayo. mga next day na yun. Mga next, huwag muna bukas kasi may church po bukas. Kasi huwag din sa Friday kasi may lakad yun. Basta mag-set up tayo ulit kasi gusto ko yung mga business yung nag-jogging kami ni Mingay tapos sayaw-sayaw pa kami doon parang ang sarap sa pakiramdam pagka pinawisan ka na. Ang sarap talaga pag nauunat-unat bagay yung mga din natin, mga ugat natin kay pambira, wala na tayong palibasa nga mga business ay wala na akong trabaho. Dapat yun na noon ba na Sabado. Dati kasi talagang ang katawan ko dati mga business maliit lang pero bato-bato dahil nga nasa trabaho ko doon sa Bakalan nung araw. Bagaman driver ako pero talagang pa na ako, tumutulong-tulong pa na ako sa mga pahinanti. Kaya payat ako na bato-bato. Kaya wala akong dati. Sakit-sakit sa tuhod. Wala yan noon. Ngayon kasi gawa ng palibhasa nga matagal na akong hindi nakapag-trabaho sa isang kumpanya. Parang hindi na nabanat yung ko. Kaya kahit jogging lang malaking bagay na sa akin kasi di naman din ako pwedeng mag-exercise kayong katulad sa iba, diba, na nagbubuhat. Hindi na ako obra doon makabis. Kasi bawal na sa akin. Tsaka ramdam ko pag nagbuhat ako ng mabigat, lalo pat nagkamali. Minsan nga lang yung yung pagbuhat mo bang ganun, Pagbuhat mo ganyan, tapos parang nagkamali ka ng
yung bang pagpuwersa. Maski nga yung minsan mga business meron na akong bubuhatin kahit magaan, basta yung mali yung posisyon pag Kahit din naman ako, ganun din ako di ba? Operada nga ako. masakit yung pinaka, kasi siyempre artificial na lang yung di ba? So, kaya umiwas talaga ako pagdating sa buhatan, umiwas ako kasi mahirap na So yun po mga ka-business na, salamat ng napakarami at sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa aming pong mga nilalakad ni Kay Ara. Hindi man araw-araw, basta sa bawat lakad namin, ayan, siyempre na-vlog talaga namin yan. Bagaman tulad kanina mga ka-business, nag-vlog ako, ayan, nasita ako ng gwardiya, nilapitan talaga ako, pakibura po, ganyan niya. Kasi, binura ko kasi, nag-vlog ako pero nakaharap lang sa akin, tapos sa pader ko lang pinatama, hindi ko pinaikot yung camera. Yung nakita pa rin ako ng gwardiya, nilapitan pa rin ako, pinabura pa rin sa akin, kaya, minsan tuloy, parang naano ako wag na lang mag-vlog talaga kung mag-vlog ako dito na lang, kung explanation na lang kung ano yung mga ginagawa namin doon at saka yung mga makakuha ako kaunting montag sa daan, yun lang. Di na ako kumbaga mag-vlog ko dito na lang kasi ang hirap pag nasitakaan yun, nakakaya, nahiya nga ako kanina Pero salamat din kasi na kung saan naman makasuwang ka. Oo, tama naman yun, sabi ko, hindi po, wala naman kong problema. Binura ko agad. Sige po mga ka-business, salamat po na napakarami. Support lang po natin ka-business official Papa Dins TV, ka-business family, at siyempre Mrs. Kiwi official. At ang mga kagwang. At sa lahat ng mga kagwang. Vera Anlito. Ang iyong abang lingkod kagwang book na official. Vera Anlito official. At siyempre si Editor Daryl official. Hindi na nag-upload si Editor Daryl. Upload din, by time. Tapos siyempre lahat ng mga reactors. Si babay muna, babay. Bye muna sa mga ka-business natin. Bye muna, bye-bye. Ayun na gano'n. Huwag mo siyang buhatin, kaya ayaw nga. Bye muna na kung balik. God bless po mga ka-business. Bira banat na po tayo. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira banat lang. Alright. Todo. Mga kamars. Ano kitang-gili-gili mo, sir? Ang kitang-gili-gili mo. Daming book eh. Babay na daw, mahal. Dali, babay na. Alright. Bye-bye. Say babay na. Flying kiss mo daw mga ka-business. Flying kiss. Love mo ba sila? Ay, ito. Love mo daw sila, love. Bira. Ikaw, Sagot. Opo. Love mo mga ka-business? Opo. Sagot muna. Ay, ayan na, nagalit ang mga ka-business. Love mo mga ka-business? Sagot. Opo. Bira, ikaw yung bira. Sabi mo, be. Bira. Banat, sabi mo. Banat. Todo. Dali, todo. Ano todo? Ang galing. Bye-bye po. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Dins TV, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Dins TV naman, scholarship ay nasimulan.
sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business, Papa din Steven, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsiglay. Noong kami ninyong natagpuan, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila sana'y hindi kayo magbabago. Sponsors at subscribers naming minamahal, walang sawa kami sa inyo'y magpasalamat. Mula pa noon at hanggang ngayon, walang sawa kayo ay tumulong. Ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila sana'y hindi kayo magbabago. Panalangin nila sana'y